development pa raw ang summoner class, inabot siya ng isang buong taon para maayos ang lahat ng kinakailangang papeles. Hindi naman talaga talaga mahalaga kay Alan ang paghingi ng tawad, pero kung minamadali ng dev team ng Diyos ang pagbuo ng summoner class, siguradong may natirang mga bug doon na pwede niyang samantalahin, kaya't sabik na sabik siyang subukan ito. Gusto niyang mag-summon muna ng isang insekto, pero agad niyang napagtanto na hindi pala niya alam kung paano i-activate ang summoning ability. Karaniwan ay titingin siya sa subreddit o manunood ng tips para sa ganitong problema, kaso wala siyang internet dito, kaya kailangan niyang alamin ito mag-isa. Nag-iisip siya ng ilang minuto at kalaunan ay napagtanto niyang kailangan muna niyang gumawa ng insect skill card. Sinubukan niya ito at gumana naman ng perpekto, at ngayon ay pwede na niyang i-summon ang insekto. Pero bago pa man niya magawa iyon ay dumating muli ang kanyang ina para tingnan siya. Kaya napilitan si Alan na magpanggap na natutulog ulit, at kinabukasan, nang maging abala na ang kanyang mga magulang sa kanilang pang-araw-araw na gawain, binuksan ni Alan ang kanyang grimoire at tuluyan nang nagsummon ng tipaklong. Napuno ang silid ng matingkad na ilaw, at sa una ay namangha si Alan sa ganda ng itsura nito, pero biglang may isang dambuhalang tipaklong na lumipad diretso sa kanyang mukha at siya ay nagpanik. Kalaunan ay napagtanto niyang iyon pala ang tipaklong na kanyang nasummon. Sinubukan niyang bigyan ito ng mga utos, pero kahit summon ito, talino pa rin ang isang tipaklong ang mayroon ito, kaya't hindi nito maintindihan ang kahit isang salita na sinasabi niya. At sa kabilang banda, napansin ni Alan na ang pag-summon ng tipaklong ay nagbigay sa kanya ng dagdag sa agility at endurance stats, at tuwang-tuwa siya rito. Ngunit dahil sa kanyang kasiyahan ay napansin siya ng kanyang ina, at nang makita nito ang dambuhalang tipaklong sa sahig, agad niya itong inapakan at pinatay. At sa mga sumunod na araw ay patuloy na pinaglaruan ni Alan ang insect summoning ability, pero kalaunan ay nagsawa na rin siya, kaya't nagpasya siyang subukan naman ang beast summon. Nagsummon siya ng isang daga at muli na namang lumipad ito diretso sa kanyang mukha dahil sa libro, pero inaasahan na iyon ni Alan kaya hindi na siya masyadong nabigla, at may sarili ring mga buff ang daga, pero medyo bobo pa rin ito kaya hindi rin niya talaga makausap. Gayunpaman, isa sa mga kakayahan nito ay tinatawag na scurry, at tuwing inuutusan ni Alan ang daga na gamitin ito ay agad nitong ginagawa iyon ng walang palya. At gayunpaman, ang kakayahan ng daga na ito ay talagang walang silbi, kaya't napagtanto ni Alan na kailangan niyang i-level up ang kanyang mga kakayahan para makapag-summon ng mas malalakas na nilalang. Ayon sa kanyang grimoire ay pwede siyang mag-imbak ng hanggang 10 summon ng cards ng sabay-sabay, at sa kabutihang palad nag-stack din ang mga buff ng bawat summon, at ibig sabihin, kung mag-stack siya ng 10 mouse summon cards ay tataas ang kanyang attack at HP ng tig 10. Dahil dito ay mas malakas na siya kaysa sa isang normal na sanggol, pero kailangan pa rin niyang